ng mga kolorong na school bus. Magsasagawa ng random inspection ng LTFRB para masigurong may prangkisa at sumusunod sa roadworthiness standard ang mga school bus. Nagpapatrol si Zen Hernandez. Hatid sundo sa eskwela si Marisa, ang 5 taong gulang na bunso ni Judith. Pero ngayong taon, iniisip ni Judith na humanap na ng school service. We're both working as parents, no? So, syempre, yung budget papasok, pero wala kaming choice but to have her service. Payo naman ng isang grupo ng mga operator sa pamimili ng school service, dapat tignan kung well-maintained ang sasakyan. Dapat sumusunod din ang operator sa standards tulad ng dilaw na kulay, tamang marking na may pangalan at contact number ng operator, grills sa mga bintana at baon na first aid kit, fire extinguisher at early warning device. Pero pinakamainam kung magtatanong sa eskwelahan para sa listahan ng mga accredited school transport operator. Dapat na iwasan ng parent to contract service from illegal school service. Ang mangyayari dyan, without the knowledge of the school, walang pakialam ang school in case some untoward incident happen to the child. Pero ayon sa LTFRB, kahit accredited ang eskwelahan, dapat ay may prangkisa ang school service. Magsasagawa sila ng random inspection sa mga susunod na araw laban sa mga kolorum. Dapat may prangkisa. Otherwise, magiging kolorong siya. So, hindi natin mamonitor ang safety. Impounding ang parusa at multang 250 kada araw sa mga koloro. 70 school transport operator naman ang humihingi ngayon ng panibagong prangkisa mula sa LTFRB. Kung magkataon, ay daragdag ito sa halos 8,000 operator ng mga school service sa NCR. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino.